Hello po, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 8 ng Abril 2025 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6:24 ng umaga. Araw po ngayon ng Martes at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol dito sa mainit na balita kahapon na si General Torre ay aatin ng Senate hearing sa April 10. Yan po at ang dami po na nagbablog o inaabangan na yan. Ang title ko po ngayon ay General Torre attend ng Senate hearing sa April 10. Mananawagan din po ako na suportahan natin siya o panoorin po natin kahit na saang vlog yan. Panoorin po natin at bigyan natin si General Torre ng suporta. Opo. At encouragement na dapat ay ako po ay ini-encourage ko siya na magsalita, yung basta totoo o nanggagaling sa yung Word of God. Kasi nga po ay sinusubaybayan ko po yung mga comments nung iba dyan na ito pala si General Torre ay dating Iglesia ni Cristo. Kaya pala kako ganun ang katitindi ang pagsalita niya. Yung mga salita niya iba eh. Opo. At ganun din si Percy Lapid. Napansin ko sa kanya iba ang pagsasalita niya eh. Pero nung bandang huli, bago siya namatay, si Percy Lapid, ay napag-alaman ko na isa pala siyang INC. Yan po ang sinasabi ko sa inyo na kung ang tao po ay may aral, ay iba po yan. Iba. Katulad nga ni Colonel Joby Espinido. Nung nagsasalita yan dyan sa mga hearing dyan sa Senado o dyan sa lower house, iba din magsalita. Ganun po yan. Kaya nga lang kung minsan ang Word of God nagagamit po sa sarili nilang negosyo o yung personal gain. Ayan po. Dapat iwasan po natin kasi nga pwede rin gamitin po yan sa personal gain. Katulad nga ng nangyari kay Kibuloy at yung iba na mga magagaling. Gumaling sila kasi nga ay mahiwaga po ang salita ng Panginoon o may kapangyarihan o very effective. At yan po ang tatalakayin ko ngayon. Isa pa na madidistinguish natin, yan si Congressman Abante. Iba din magsalita yan. Kaya nga lang kung minsan ay nahahaluan niya ng biro. Opo. Pero alam ko yan. Hindi naman lahat po ng Baptist ganun. Ako po ay napasama dyan sa grupo nila doon sa Alcobar. Doon sa Alcobar, humahanap ako ng masasambahan, ay wala akong makita. Ay sumama na lang ako doon sa mga Baptist. Total, ang nagturo naman sa akin nung ako ay naandun sa Jubel, halos karamihan na nagturo sa akin ay mga Baptist nung ako ay nasa Jubel. Pero halos magkaiba din. Mayroong pagkakaiba kasi yung mga nagturo sa akin sa Jubel
galing sila ng Visayas. Opo, mga Bisaya. Kaya walang kwan doon, walang biro. Pag nagtuturo sila talagang formal. Pero nung napasama naman ako dito sa grupo nila Bini Abanti dito sa may Alcobar, ay medyo nakon ako na naalagan ako kasi kung minsan may mga biro-biro sila ganun. Pero magagaling po ang mga nagbabasa ng Biblia. Opo. O iba po ang kwan yan. Iba ang yung wisdom nila. Opo. Iba po yan. Kaya nga ito ay ini-encourage ko po kayo na suportahan po natin si General Torre. Opo. At nakikita ko po na bagamat ang sabi nila hindi naman kino-confirm ni ni General Torre na siya ay tiwalag na o tiniwalag siya, ay pero sa akin po ang masasabi ko po diyan, yung aral kasi hindi nawawala yan Pag naturuan ka nung bata ka pa, dala mo yan hanggang pagtanda. Ngayon ay siguro ang sasabihin nyo ay bakit yung iba hindi naman pumasok sa simbahan ay magagaling din. Ay opo, kasi nga maaring yung nanay nila o tatay nila naturuan sila na ipasa. Ganun po yan At marami ding ganun na hindi umaatin ng simbahan pero pinapangaralan sila ng kanilang magulang o tiyuhin, ganyan. Kaya alam din nila ang Word of God. Karamihan po ganun. Kaya kung minsan, iba-iba po talaga ang tao kasi nga doon sa paniniwala niya. Opo. Marami rin akong nakitang ganyan na hindi naman pumapasok ng simbahan. Pero o hindi mo nakikita na nagsisimba o may pinapasukan na isang relihiyon. Pero kung titignan mo yung ugali niya o yung pananalita ganyan o mga aksyon niya, ay daig pa yung pumapasok sa simbahan Yun nga, naturuan nga sila simula nung bata sila o napakinggan nila yung aral. Maaring hindi rin alam nung tatay nila, maaring hindi nagbabasa, pero kung minsan nami-memorize po Opo. Ikikwento ko lang po sa inyo yung tatay ko, hindi ko naman nakita na bumabasa ng Biblia. At sabi niya, hindi rin siya nagbabasa ng Biblia. Pero nung na-born again ako, lahat pala yung sinasabi niya nang gagaling sa Biblia. Opo, ganun na ganun. Ngayon, nung tinanong ko siya, siguro ang edad ko noon ay 40 na ako, bakit kako yung mga salita mo, sinabi ko doon sa tatay ko, yung mga pangaral mo, galing sa Biblia. Sabi ko, ay hindi ka naman nagbabasa ng Biblia. Ay sino ba kako ang nagturo sa iyo? Mayroon daw siyang tiyuhin. Si Tiyo Isko, sabi niya, si Tiyo Isko, dumidebate yun, sabi niya. Yun ang nagturo sa akin, sabi niya. Kaya pala kako ganun. Lahat ng problema, mayroon siyang verse din At ganun po ang magagaling na tao. May lalapit sa kanya na problema o hihingi ng tulong, may ma-i-advise siya, pero yung i-advise niya, Word of God. Ganun po Ay, si tatay, hindi rin niya alam na galing yun sa Biblia, pero binabanggit ko sa kanya, ito yan tatay, galing yan sa Biblia. Ang nagturo sa kanya ay yung Tiyo Isko niya, na dumidebate yun, sabi niya, sa mga kanto. Aywan ko kung anong relihiyon niya, pero dumidebate yun, sabi niya. No read, no write din yun, sabi niya. No read, no write, pero memorize nila
ay nung nakita ko nga yung anak ni Tio Isko, dito sa Tio Isko ni tatay ha, nung nagkita kami dito sa Patay, kasi nga may namatay na pinsang kong buo na andun din siya. Ay buksingiro kako ang tatay mo sabi ko, buksingiro. Oh, bakit mo kako tinanong niya akong bakit alam mo? Ay yung ibang pinsang ko hindi alam eh. Yung ibang pinsang ko hindi nila alam eh, na mas matanda pa sa akin. Ay naikwento kako ni tatay eh, na ang nagturo sa kanya ng buksing at saka yung Biblia si Tio Isko. Oh, anak yun sa labas ng lolo niya, anak sa labas. Pero inadapt yung pangalan, yung talagang apelyido. Ganun po yun, ano. Kaya nagkwentuhan kami nung anak niya dito sa San Diego. Nagkita kami dito sa San Diego. Nagtataka nga siya bakit mas kilala ko po yung tatay niya kaysa yung mga pinsang ko na matatanda sa akin. Ay naikikwento kako ni tatay. Ayan po para mabigyan ko lang emphasis na iba po talaga ang nag-aaral ng Biblia. Iba po yan. Ngayon, ay uulitin ko na naman kung gagamitin ni General Torre ang salita ng Diyos, may kalalagyan po ito si Amy Marcos. Simplang po ito. At yan nga din ang ini-encourage ko ay matatamimi yan eh. Opo, matatamimi. Mas mataas kasi ang antas na karunungan na nanggagaling po sa Biblia kisa yung mga nanggagaling dyan sa mga ang tawag natin dyan ay aywan ko kung secular, sabi nila secular, o yung mga ay mga pang-araw-araw siguro na mga wisdom na nababanggit yan sa dyaryo o sa mga social media. Wala yan. Kung ihahambing mo ang wisdom na manggagaling po sa Panginoon. At bago po ako magpatuloy at bibigyan ko po ng emphasis yan, ay hayaan nyo muna na pasalamatan ko po muna itong mga sumusubaybay po sa atin. Salamat po sa inyong lahat at ito po sila si Pussycat, si Doris May, si Antonino, si Romel, si Ebi Cumpio, Joey Valenzuela. Salamat po sa inyong lahat. Third pangatlo, User NB, Parot Pabs Naranja, Romel Solier, Padua Lloyd Traber, Andres Sanario, Jonah Canao, Rosana Kawili, Ber Orozco, Ernie Calyago, Christine Joranas, Digna Umali, Julie Antan, Jose Labier Niabot, Andy Gimpaw, User GH, RC Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Midayna, Rafael Aquilato, Mayit Hinsyo, Dio Yanong, Bilya Lagueño, Mr. Yang Toy, Emilita Rua, Monica Dongsaw, Richard Jamura, User KK, User XQ, Nelson Nukop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Hael Berliar, Rose Jack Normi, Arnel Araujo, Vicente Tabladi, Sweet Potato, Kuku Guid, Orly Nunez, Estrella Rumbano, Arian Mendoza, Nieves Olaviris, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mer Cabrera, Rolando Olivier Mamon ng Lapas Iloilo, Ana Marie Aldisimo, Eli Casli, Marudaan, Marias Rivera, Manuel Diwa, Arvin Silot, Mila Kuamag, Chicken Farmers TV, Online Picolio, Prico Mo Obriak, Concepcion Barsi at saka si Bobby P. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na
nire-recommenda ko po sa inyo na ating panoorin at suportahan. Ito po sila, si Michael Apacible Bulletin, Attorney Enzo Recto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Arman Din, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japantors, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan ni Art at Ago, Damjos Journey, Kakamping Ang Batas with Attorney Claire Castro, Kawaldi Carbonel, Attorney Silo Magno at saka si Kristan. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan at nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa bayan. O sige po at tayo po ay tuloy-tuloy na. Ang sinasabi ko po dito ay iba po ang tao na nagbabasa ng Biblia o may memorized na Bible verse o ano bang tawag doon? Memory verse ang tawag namin, na bawat topic mayroon kami agad na 3 na memory verse Opo. Kaya hindi kami malilito. Ito po ay halimbawa, ang topic ko dito ay mahalaga po ang Word of God. Ayan po, kung siguro may 10 pwede o kahit na 20 pwede. Pero pipiliin ko lang na naaangkop ngayon dito para po makumbinsi po kayo. Ito po Hebrew 4:12. For the word of God is living and active and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit, and of joints and marrows, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Ayan po. Basahin ko lang ulit, For the word of God is living and powerful, and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit, and joints and marrows, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Yan po living daw living, buhay po at saka powerful. Powerful po talaga ang word of God and sharper than any two-edged sword. Kunin mo na yung pinakamatalim na two-edged sword. Yung magkabila ay talim na sword. Mas matalim pa ang word of God. Piercing ay napapasok niya piercing even to the division of soul and spirit. Hindi po natin alam yan kung saan yan. Kung saan yan sa katawan natin, yung division ng soul and spirit. Pero nabanggit po dito, hindi ba? Ang mga doktor po, yung mga surgeon, hindi po alam yan kung saan yan. Yang division ng soul and spirit. Kaya nga po, ang human body o ang tao ay composed ng soul at saka spirit at saka yung physical body. 3 po yan ngayon ay division of soul and spirit kayang pasukin ng Word of God. Na wala pang kutsilyo hindi alam yan kung saan yan Saan ba yan? Yung division ng soul and spirit. Hindi ba? And joints and marrows. Pati yung kaso-kasuan at yung maro, laman ng buto yan. Nakakapasok siya dun. Yung mga joints, yung buto natin, may mga connection yan Yan, nakakapasok siya dun. At saka, hindi lang dun, pati yung laman ng buto, napapasukan ng Word of God. Ayan po, ay nakasulat po yan ay talagang totoo yan. And is a discerner, ito po. And is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Ang ibig pong sabihin dito, tinatamaan kasi yung guilty. Pag nagsalita ka kasi ng Word of God, tatamaan yung guilty person. Ngayon, magsasalita yan ng kung ano-ano.
At doon na siya mahuhuli. Yung po ang ibig sabihin. And is a discerner of thoughts and intents of the heart. Kaya po mahalaga po talaga ang Word of God. 2 Timothy, itataas ko lang po ha. 2 Timothy chapter 3 verse 16 at saka 17. Ito po ang nakasulat. Bakit mahalaga po ang Word of God? At iyan po ang ini-encourage ko kay General Torre na gamitin niya ang Word of God. Sisimplang yan sila. Sisimplang yan, ano? O mararatel yan. O hindi alam ang isasagot yan kung gagamitin niya ng Word of God. Opo. All Scripture is God-breathed and is useful for instruction, for conviction, for correction, and for training in righteousness. Ayan po. So that the man of God may be complete, fully equipped for every good work. Ayan po, ano? Ulitin lang po natin, ano? All Scripture is God-breathed. Yang mga nakasulat dyan sa Scripture, yan po, dyan sa Biblia, Scripture po yan. Ngayon, marami pang sinabi ang Panginoon dyan, pero yan ay naisulat yan para sa atin, para basahin natin. At useful daw yan for instruction, number 1. For conviction. Ayan, pag nagsalita ka kasi niyan, halimbawa, sinabi mo, doon sa guilty, hindi ba? Na kinopya mo yung verse na the wicked flee when no one pursue him, but the innocent is as bold as the lion. Yan po, pag narinig ng guilty yan, ay tama yan. Kaya hindi niya pwedeng labanan yan. At ang mga attorney ay ni-revise po yan ng mga attorney, hindi ba? Pero galing po sa Biblia yan. Plight is an indication of guilt. Yan po ang marinig natin sa mga attorney. Na galing naman sa Word of God. At pag narinig yan ng tumatakas, ay ang hirap niyang labanan yan. Hindi ba? Mahirap niyang labanan. Yan po ang sinasabi niyan. For conviction, for correction, and for training in righteousness. Kung gusto mong i-train yung tao sa mabuti, gamitin mo po ang Word of God so that the man of God may be complete and fully equipped for every good work. Ayan po, ano? For every good work. Sa lahat ng mabubuting gawa. Ayan po. Kaya po mahalaga po ang Word of God. Psalms 119 verse 11. Si David po ang nagsulat nito. Your word I have hidden in my heart, sabi niya. Itinago ko sa aking puso, sabi niya. Ang ibig sabihin ay pinahalagahan niya. Narinig niya at itinago niya sa kanyang puso o sa kanyang damdamin, kung ano man yan, o sa kanyang pag-iisip, o sa kanyang katawan, itinago niya, ano? Your word I have hidden in my heart, that I might not sin against you. Ayan po, hindi ba? Pag ikaw ay nagbabasa o nakikinig ng salita ng Panginoon o memoryado mo yung iba, ay magkasala ka man, ay hindi na yung papatay ka ng tao. Yan ang pinakamabigat na kasalanan eh. Yung kikitil ka ng tao, kikitil ka ng buhay ng tao. Kahit na paano pang sabihin yan na adik yan o masamang tao yan, mahirap po eh. Na walang court decision, hindi ba? Bahala ang court Pero yung uordera mo lang ang pulis na patayin yan, ay iba po yan. At kung
nakikinig po ang mga nag-aaral ng Biblia ay ora mismo sasabihin na kay Duterte, hindi pwede yan. Opo. Kasi nga, ay kung may word of God ka nagtataka nga ako, bakit si Kibuloy pinapalakpakan pa si Duterte Bakit si Kibuloy ay naging advisor pa ni Duterte, spiritual advisor? Ay yun pala, kahapon may napanood ako na si Kitty pala ay bininyagan doon sa kwan ni Kibuloy, doon sa church niya. Kung ilan yan, kung ilang years ago yan, 20 years ago o 21 years ago, hindi ko alam. Pero malamang ganun nga. Ay di niluloko lang tayo ni Duterte, hindi ba? Ang sabi niya noon, nagkumusta lang daw sila maliban doon kanya, wala na, sabi niya. Nag-umpisahan si Kibuloy, 4 lang na pusti, wala pang dingding, sabi niya nangangaral yan. Yun ang sabi niya. At nagkumustahan kami doon. Maliban doon, wala na. Ay, yun pala ninong, kuwan pala siya ang nagbinyag Ay kung bininyagan si Kitty dyan, adi member yan. Kung sino man ang member dyan, yung asawa siguro. At yun ang dami pong view na nanonood doon. Aywan ko kung ang nagtalakay noon si Takiro Miyamoto. Ayun po Kaya nga ang sinasabi ko, delikado rin po yung may alam ka sa salita ng Diyos kasi pwede mo rin gamitin panloko ng tao. At nakasulat po din yan na maraming tao later on, gagamitin nila ang Word of God for their own personal gain o sa kanilang sariling business. Ayan nga, hindi ba? Magpayaman. Pero nga, kahit na ganun yan, ini-encourage ko pa rin na mag-aral ng salita ng Panginoon. At parati po nating hihingiin sa Panginoon na tulungan niya tayo o i-guide niya tayo. Hindi po dapat mawawala yan. Na kahabagan ka niya at i-guide ka niya. Kasi magkasama po yan yung pag-aaral ng Biblia o pag-aaral ng kanyang salita at yung guidance na nanggagaling sa kanya. Yung sa Biblia kasi ay mga guidelines lang yun. Kaya binabasa po yung mga verse dyan. Pero ang Holy Spirit po ang talagang nag-guide sa atin. Ayan po. Ngayon, ano pang sinasabi ko ay ini-encourage ko si General Torre na sagutin niya ito si Amy. Wala naman yan Ang kini-question nila, pati nga si Jinggoy, pati si Cayetano, ang kini-question nila, mali daw yung pagdakip. O hindi ba nagkaroon ng... Ay, anong pakialam nyo dyan? Ng conspiracy daw, matagal na daw plano. Ay, wala naman kayong pakialam dyan Ang gagawin nyo, gumawa kayo ng batas. Yung tinalakay ko nung isang araw, na kung gusto nyong yung Article 59 ng Rome Statute, ilagay natin sa Pilipinas, pwede naman Pwede, approve natin yan na lahat ng fugitive na mahuhuli sa Pilipinas bago ipadala sa ibang bansa o doon sa nagre-request na bansa o ICC, ganyan, ay idaan muna sa korte. Pwede yan. Kaya nga lang, ang problema dyan, hindi naman nakasulat doon sa Rome Statute na idadaan sa korte. Ang nakasulat lang ay sa competent judicial authority noong bansa na nakahuli. Ayun ang sinabi, ay bakit papalitan nyo ng korte? Ay magagaling po talaga mga attorney Ay, kailangan dito, korte ito, sabi nila kasi nga nakita nila judicial.
Hindi ba? Ganon po kagaling mag-twist ang mga tao. Ay saan kako dyan ang kurte? Huwag nyo kakong palitan ang salita. Pinapalitan po nila eh. Kurte yan, sabi nila, basta judicial kurte. Oh, ay puntahan nyo kako yung pangsyon. Ano ba ang gagawin? Naandun naman sa section A. Oh, ng letter A ng section 2 na ang gagawin lang pala ay i-identify yung mga tao o yung tao na nahuli nila. Adi trabaho yan ng pulis. Hindi ba? Hindi po trabaho yan ng judge. Ang judge, ang trabaho lang, i-interpret yung batas. Pero yung mag-identify po ng tao, sino yan, ang record po natin nasa NBI, nasa pulis. Yung thumbmark natin, yung mga litrato natin, naandyan po sa kanila. Kaya sila ang mag-identify po. Ay kalukuhan yan. Bakit sasabihin nyo na ipupunta pa sa kurti? At hindi po tatanggapin ng kurti yan kasi nga wala silang record. Hindi po magdi-decide ang kurti kung wala pang hearing. Wala siyang record. Ano ba ito? Kasi nga ayaw nang dalhin dyan ng mga biktima, yung mga kamag-anak ng biktima, ayaw nang dalhin sa kurti natin kasi alam nila wala din mangyayari yan. Oh, pero ang gusto talaga ni Duterte, dalhin nyo ako sa local court. Oh, local court kasi nga walang mangyayari eh. Oh, dapat yun ang sabihin ni Kwan. Makatotohanan yun at madaling maintindihan. At saka nga, yung wala namang sinabi doon sa Kwan sa room statute na dadalhin sa korte. Wala pong sinabi na ganun. Interpretation lang nila yun. Pero tignan po natin ano ang gagawin. Trabaho po ng NBI at saka ng pulis yan. Yung i-identify yung tao. Kaya nga minamagsat po yan eh. Pinifingerprint eh. Oh. Ganun po yan. At saka kahit nasaan pwedeng gawin yan. Kahit nasaan, hindi na kailangan ang kurti dyan. Hindi na kailangan. Kahit saan, pwedeng gawin yan. Dito po sa Amerika, ang mga kwan dito, yung fingerprint, negosyo lang dito yan. Pumasok ka sa isang, yung kwan ay ipi-fingerprint ka, imamagshot ka o ikwan ka kung nag-a-apply ka ng passport. Hindi ka napupunta dun sa malayo. Parang tindahan lang yan dito. O, sa Amerika. O, anong gusto mo? Mag-fingerprint ka o bayad ka ng kwan, ng $80. O, lilitratuhin ka na ron. Sila na magpapadala kung nag-a-apply ka ng kwan, ng passport. Ganun po dito. O, ay bakit ay kayo ay gusto nyo pa sa korte? O, kalukuhan po yan. I-identify lang yung tao, hindi ba? O, bakit korte pa? At I doubt kung i-identify ng judge yan kasi wala siyang record eh. O, wala siyang custody ng record. Tignan nyo po yung si Alice Guo, hindi ba? Sino ba nag-identify kay Alice Guo? Yung NBI, kasi nga may record siya ng fingerprint simula nung bata siya. Mga gunggong itong mga kwan na ito, itong mga kwan eh. Tignan nyo po yung function, ano ang gagawin nung competent, hindi ba? Ang number 1 po doon, competent judicial authority. Tignan nyo po yung competent at ano yung gagawin. I-identify yung tao na nahuli. Pero hindi na kailangan i-identify yan eh, kasi nga kasama niya yung asawa niya, hindi ba? Kasama yung anak niya, kasama niya si Medialdia na dati niyang executive secretary ata yan. Adi siya yan. Hindi ba? Wala nang question dyan. O sige po, hanggang dito na lang po at dalayan ko po sa Panginoon na sa ating pakikinig po ay nakakakuha tayo po ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.